We won't play whatever, but we play what you want 100.9. Radyo natin. Good morning, good morning. Radyo natin. Our town, our radio. Radyo natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Paminaw kamo sa tulunghaan sa kahanginan. Hatod kaninyo sa Department of Education, Alternative Learning System dinhi sa Division of Bukidnon. Inabagan sa atong lokal nga pangagamhanan sa Manolo Portage. Pinanguluan sa atong halangdong Mayor Honorable Clive Quino ug sa Vice Mayor pinaagi ni Honorable Miguel Dimata. Uban usab sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan o sa kini ka radio-based instruction sa Alternative Learning System Continuing Education Program Accreditation and Equivalency. Kini nga programa naghatag og libreng edukasyon para sa mga out of school youth ug adult nga makahuman sa basic education. Kini usab nagahatag og kaygayonan alang niadtong mga idaran nga buot mobalik pag-eskwela sa elementarya ug junior high school. Kini nga klase pagahimo dinhi sa radyo natin 100.9 FM Manolo Portage Bukidnon. Busa paminaw kamo sa programang Tulunghaan sa Kahanginan, a radio-based instruction sa Alternative Learning System Manolo Portage. Tulunghaan sa Kahanginan, edukasyon para sa tanan. Good morning, Manolo Portage. Welcome to ALS DepEd program here at Radyo Natin 100.9 FM. Before I start, I just want to greet ang ato ang big brother sa Manolo Portage, Honorable Clive D. Quino. Thank you so much, sir, sa paday niyo pagsuporta sa ato ang programa. Inubanan sa atong Vice Mayor Miguel Dimata. Ako pong pagtahod sa ato ang division personnel headed by our very own Sir Randolph B. Tortola. Uban sa iyang mga kauban diya sa division. Uban sa mga amo, mga bossing namo sa ALS, Sir Gigi, Sir Janry, Sir Rolly, Ma'am Marlene, and Ma'am Cheryl. O sa Tibuok Manolo Portage teaching staff, headed by our PSDS, Ma'am Jocelyn L. Flores, Ma'am Margie Sanduan, Sir Robert Pahuyo, and Ma'am Lotes and Flores. Sa tanan naminaw karon, ALS learners, I hope nga ready na nato ang ato ang mga activity sheets. Last Tuesday, nag-discuss si Ma'am Kakay dari sa ato ang program Module 2 Learning Activity Sheet 1 and 2. This day, ako na po ang inyong teacher. So, I hope you are watching and nakatune in na tanan sa ato ang radio. Let's start our discussion. Okay, salamat kayo daan sa pagpaminaw o sa ato ang padayon pag-answer sa inyong mga activity sheets. The last year, kung nakita ninyo ang inyong activity sheet, it is interpersonal skills, interpersonal communication skills. The last year, mao ni ang itsura sa mga old learners na nakadawat mo ani nga mga modules. Ang uban wala kadawat, but anyways, this new normal
na may mga activity sheets tanan. So wala pa nakakuha, I hope nga nagkuha na mo. Right. Tuesday, the topic was a learner's reflection on interpersonal communication. That is last number 1, in which you identify and demonstrate non-verbal communication. So, review lang nato ni siya ha. Kay, para makapadayon ta sa atong mga next topic. Ato pong balikan ang ato ang last topics. Last number 2, non-verbal communication, in which you identify how non-verbal communication impacts the way we give and receive information. So, na-topic ninyo ni Ma'am Kakay the last time that non-verbal communication includes facial expression, gestures, postures, touching, and personal space. It also includes sounds, no? So, ingana, ipadayon nato karon ang topic to activity sheets learning number 3 and 4. Before I start, the question is, when can you say that a person is an effective listener and speaker? Kanus amang kamakaingon nga ang tao is effective nga tigpaminaw, listener. And effective po siya nga mo istorya. Kung tabian ba siya, effective speaker na ba na siya kay sigig istorya? Or listener ba na siya kay sigig paminaw, niya sigig headset? Naminaw dito music. Anyways, let's continue. Kung nakikita mo karon sa ato ang FB Live, ingani ang iyang effective speaker, grabe gid makatindog sa picture nato, no, kana nakapula. Speech good with confident. Ang isa nga picture nato, nag-istorya ang lalaki while ang babae is naka-headset. Do you think effective silang duha? Or the other pictures nga sila duha naminaw, mga effective listener na ba na siya naminaw og radyo? Let's find out. Effective listening and speaking strategies. Basic life skills. Last number 3. Our learning objective will be identify effective speaking and listening skills. There are some activities here. Effective listening observation form. Yes. Kung na may papel diha, isulat ninyo. Check if your answer is yes. If you are using the standard or X, if your answer is no. If you are not using the standard of listening, kung unsa ang imong style sa pagpaminaw, try to check. Bisan sa kanang nagtan-aw karon, try to analyze kung ing-ani ba mo or dili. Do you use appropriate body language to show you are listening? Imo bang ginapakita sa imong body language? Example is your eyes, contact, sit upright, nude, head. Imo bang ginapakita na nga mga skills kung gapaminaw ka? No? Appropriate, insakto ba gyud ang imong body language? Next is, do you listen to the speaker without interrupting? Naminaw ka nga, wala gi naka-interrupt sa imuha. Is it a yes or a no?
Do you repeat what the speaker has said to make sure you have understood correctly? Mabalik ba nimo ang ginaistorya sa speaker? Example, sa ako karon, mabalik ba nimo after you are listening to me? Mabalik ba nimo ang ato ang mga topic nga hisgutan karong kabuntagon? Yes or no? Do you ask question for clarification when you do not understand something? Nagapangutana ba ka og question kung di ka kasabot? Sa mga learners nato, nangutana ba mo kung dili mo pa kasabot sa inyong topics? Murag wala pa gid ko'y nabantayan nga naanay uban-uban nga nangutana sa ako, but mostly di na sila kapangutana. It only means nga naansira na gid nilang ilang activity sheets. Do you avoid being distracted by noises, mobile phones, or what other people are doing? Naglikay ba ka ng mga saba o cellphone kung gapaminaw ka? Di ba ka cellphone kung gapaminaw ka? Karon nagpa-focus ba gyud ang tanan? Ikaw ingana ba ka? Is it yes or a no? Multitasking man usahay ang mga tao, no? That's why ingana ka talented ang mga Pinoy. Do you avoid being distracted by mannerism, speaking style, clothing of the person speaking, no? That's why ma-distract ba ta sa clothing niya pag tan-aw nato ang mannerism pod sa atong speaker? Ay nagsige na sa gahawit sa iyang kamot, sa iyang ulo, mannerism, sa iyang inistoryahan. Sa na si Sir Oy, sa iyang inistoryahan. Ma-distract ba tag ingana? Is it yes or a no? Are you aware of your own attitude and do you avoid being judgmental? Kani. Ingon pa nila kay bawal judgmental. So, I hope nga dili ta judgmental, no? Here are the concept notes. These are some of the effective speaking skills and strategies. So, mao ni karon ang mga effective skills sa pag-istorya. Kung ingani mo, that's congratulations. Number 1, be clear, brief, concise, to the point. Kinahanglan klaro ka mag-istorya. Hamugo lang, summarize lang, dili kay imong topic kay luag ra kaayo sa tanan na bisag-aha na lang ka nakapaingon. Concise in insakto, kinahanglan gyud nato no nga insakto ang ato ang pag-explain. So ingana ba mo? Use example to get to the point. Okay. Are you making examples kung kamo naga-istorya? Example kay kana bang mag-topic ka, then you have a lot of examples. Kung nakay topic, imo kining tagaan og mga sample. Number 3, are you polite and friendly? So, polite ba ta og friendly? So, that is very important. Next, be honest. Honest kita sa atang speaking, no? Kay lisod na. Next, be respectful. Okay, mag-respect kita sa atang mga isig ka tao when we are speaking, because accordingly, lisod yun ng istorya kay masakit pa na siya sa physical. When you need to be direct, speak with respect. No? Kung direct ka, kung nakaatubang ka dito sa imong ginaistoryahan, speak with respect. So manner nimo is respect yun ang imong kaistorya. Next, when you need to be direct, so nawala ang atong background, no?
Wait, okay. Padayon lang yapon mo sa pagpaminaw diha sa atong radyo and special sa atong live. Number 6. When you need, number 7 na data, no? Speak with confidence but not with arrogance. With confidence ka but dili pod ka arrogante. Next. Alright, thank you so much sa atong mga staff diri, no? Number 8, be flexible. Check the mood and attitude of others and adjust accordingly. Kinahanglan nga flexible ta. No, mag-adjust dayon ta sa kung nasukbo ang atong speaker, of course magbihib magid ka ana. Kung nalipay ang atong speaker, of course mag-adjust pod ka, malipay pod ka dili kay nalipay ang atong speaker, nag-uol dayon ta. Number 9, be aware of body language, your own and that of others. Kinahanglan nga ang imong body language katubang non-verbal communication nga imong mga gestures nga imong bantayan gyud nga nakauyon ba ni siya sa nakauyon ba ang tanan diya sa imong mga expressions, no, nga basi nagkatawa ka is sobra ra pud kaayo. Remember the 9 things nga atong gipangisgutan, mao to siya ang mga effective speaking skills and strategies. I hope nga nagyapon tayo nga ng ability. Some tips to help you develop your effective listening skills. Gani ha, ang atong speaking skills. This time, we have here the listening skills. Number 1, face the speaker and maintain eye contact. Atubangon na to ang speaker. O tan-awon gid sa iyong mata, eye to eye contact. Permigit tan-awon ang speaker. Okay. Nagnaminaw ba yung kagtaro? Number 2, be attentive but relax. Kinahanglan attentive ta but relax gyapon dili kay attentive nga na abig na stress naman di ay. Relax lang. Number 3, keep an open mind. Kinahanglan open mind gyud ang tanan, no? Dili kay usahay masayop ang speaker ato dayong sayop yun ang iya, sayop yun. Be an open mind. Usahay ang mga speakers are tao lang gyapon na ay mga pagkakamali. Number 4, listen to the words and try to picture what the speaker is saying. Paminaw sa mga words o imagine na dayon kung unsa ka na yang gihisgutan, no? About listening skills, ay pagpaminaw. And about effective speaking skills and listening skills, try to imagine kung unsa ka ang ato ang topic karon, no? Number 5, don't interrupt and don't impose your solution. So mao tong kaubad sa open mind, no? Dili ta mag-interrupt. Ug dili na to i-post gyud nga sayop gyud na, mao gyud ni ang tama. Mao gyud ni ang insakto nga information, dili gid nang iyaha. So dili gid nato i-impose usahay kay we are just a listener. Number 6, wait for the speaker to pose and ask clarifying question. Ayha dayon ka mangutana kung gitagaan na ka og chance. Example sa mga teachers, no? Sa ato mga learners before nga kanang normal pa, you need to raise your right hand kung na kay gusto istoryahon, or the teacher will say nga kinsay na ay mga pangutana. That time, ikaw pwede na mag-istorya. That's it. Number 7, ask question only to ensure understanding. Kato yung mga importante ang ipangutana. Kato ma-sure lang ang imong mga kalibog. Right. Number 8, try to feel what the speaker is feeling. Kung unsa ang feeling sa speaker, try to connect.
Wow, natay connect. I-connect nimo ang imong feeling sa iya ha. Kung unsa day ka ang gabation niya karon sa nag-istorya. Kung nakay-istorya face to face, unsay gabation niya ay nag-uol man ko kay nakoy problema. Of course, kung nag-uol siya, pag-uol-guol pudayt ka. Number 9, give the speaker regular feedback. No? Kung nasa mga istoryahon, especially kung nag-istorya gid mo face to face, i-feedback gid nga ay ana di ay response good. Ibasin niya og wala na day ka naminaw na wala kay feedback. Wala kay ika-feedback sa iyang gipang istorya. Sa dito. Let's continue. Number 10. Pay attention to what is not said to non-verbal cues. So, kung nakay ka-istorya, bantay gid ang iyang non-verbal cues kato ang gidiscuss na to last time nga mga non-verbal communication. Tan-awa ang iyang mata, basi nagkatawa nga naghilag, unsa ba? Tan-aw nimo ang iyang lihok sa iyang mga body language. Pay attention kay para mabalaan po nimo kung unsa ang iyang feeling. So those are the effective listening skills. Listening requires the fundamental skills of focusing attention on the speaker to be able to hear and understand what the speaker is saying. So, kinahanglan gid ka nga naay focusing attention. Focus gid ka nga maminaw sa speaker. Example, kung naay nag-seminar, focus sa iyang istorya. And di lang focus, you need to understand what he or she is saying. Kay usahay makaligtaan na to ang mga some of the information nga gikinahanglan na to. Example, this morning nga nag-discuss ko karon, pay attention and focus kung asa ang important details nga gikinahanglan. And speaking skills require students to take turns, speak confidently, stay on topic, and speak with clarity. Na kung speaking skills po, kung ikaw learners or student ka, it's your time to speak confidently. Dili nga, usahay kita sakit na to nga mga Pinoy, no? Maulaw tawag istorya kay ang ato ang pronunciation ngan pa nila as sa man yung pagka-pronounce, no, we are afraid nga makoreksyonan, but it's not good nga ingana tawag mindset. Okay ra ingana basta kay maka-express ta sa ato ang feeling. So pronunciation ayaw gid ka taha nga ingana ka before, ingana man gyapon akong paminaw nga estudyante pa ko, but so on na-develop ra man gyapon. Of course, stay on topic. Ayaw gid kawala sa topic mo. Ora gid ang topic na to, ha? Sikuan ra gyud. Ay sikuan. Speaking skills, ha? Ang topic na to is all about effective and listening skills ra gyud, ha? Stay ra gyud ta diri. Sama sa pag-stay nato. Of course, speaking with clarity. Always it is very important. Nga klaro gid kay nga to ang mga pagka-istorya. So, that's it. These are the exercises that you are going to do. Mo nin yung pangbuhaton. Sa atong last number 3, it is 10 points. Make the following diagram. Identify 6 skills or strategies that you have used for effective
listening. Alright. So, pag padayon lang gihapon mo diha no kay exercises ni tan-awa ha basin kay nahuman-human na gid mong answer sa ato ang mga learners. Paminaw-paminaw ipin mo diri sa radyo kay naa diri ang detailed nga pagka-explain sa ato ang mga modules or learning activity sheets. Make the following diagram again. Identify 6 skills or strategies that you have used for effective listening and speaking. Write your answers in each box. So, tanawa ang box. Nasa mga box diya. Then, araw-araw. Align lines. It is all about interpersonal communication. In the left side, my listening skills. Unsa ang imong abilidad kung ikaw gapaminaw? What are your listening skills? Gapaminaw while ingon pa nila, sir, I can learn listening music while I am studying. So that is example. No, kung anak ka, that's better. At the right side, my speaking skills. Sir, ako kay mag-istorya ko nga pwede na ako patsadahon ang akong tingog. Pwede na ako balhin-balhinon ang ako ang tingog. So, it depends upon you. So, lahi-lahi man gyud tawag speaking skills and listening skills. I think it's very clear. So, if you need another sheet of paper or bond paper, then create or himo dito sa other sheets para ma-express yun or ma-layout nimo og tarong ang imong activity. So, again, padayon sa inyong pag-answer. Alright, so nahuman ta sa ato ang learning activity sheet number 3. And here we go. Diri na ta sa ato ang activity sheet number 4. My question is, how can you say that the person has a relationship with other person? Ang uban naghunahuna na gid ni oy relationship. Na may relasyon. So, ato ang mga dalagag ulit tao nga learners no naghunahuna na gid na sila og mga relasyon. O akong binisayon nga pangutana. Unsaon nimo pagkabalo nga naay relationship ang tao sa ubang tao? So, yan, tanaw na to kung unsa ka ilang mga comments, no? Kung unsaon ninyo pagkabalo nga naabagay relasyon ang uban sa yang kauban. Speaking of relationship, ang uban nato hunahuna pag relationship na gani ay uyab or anything else. In speaking of relationship, matawag mo nga naay relasyon kung naamoy, what is this? Communication. Communication is not just speaking. Kato ganiyang non-verbal communication. Bisan magtagbo ra mo sa dalan, kung nag-smile ka anay mong nakit-an, you have relationship. Therefore, you are friends. No? Kung nagkit-an mo ang imuang silingan nga nag-smile pud ka, then you are having communication, non-verbal communication. Diba? Sa inyong balay, kung wala na gali mo inistoryahay, unya, wala naging pinansina, wala na may relationship, wala naman may communication. But mabalik na siya tanan kung balik na pang mag-inistoryahan ay you need to have communication. Example sa ato ang mga long distance relationship. Kung wala sila communication, mag-work out ka ang ilang relationship. Anyways, that's only my opinion.
But what is important is we have communication with our family, friends, and others. Last, number 4. Learning activity sheet number 4. Choosing a form of communication. Choose when to communicate verbally, electronically, or in writing. So, we have different communication. Natay malay-lay nga mga forma. So, tanawan yung activity sheet number 4. Again. But before that, communication is simply the act of transferring information from one place, person, or group to another. No? Information. Kung na may communication, i-transfer ang communication. Mauni ang istorya ni Kuan. I-transfer ni mo istorya ni Ma'am. Nga mag-answer daw ta ani. Page 7. So, mauni ang istorya ni ate. Auntie. Yung ana. I-transfer to another. So, example is, natay speaker, na speaker, nag-istorya, and ihatag niya ang information dito sa iya mga audience. Example karon, ako nag-istorya, we are having communication. I'm transferring information to the ALS learners and others. Okay. Every communication involves at least one sender, a message, and a recipient. Kung nakagali communication, kompleto ganyan tulo. Na ang sender, ahagikan ang information sa iyaha. Unsa iyang message nga gi-text. Take care, ana-ana, text niya. So mao to siya ang message. Kung dito ta sa textmates, and a recipient kung kinsa ang gipadad-an para kang kinsa. So basin giteksan na day ka na di man day para sa imuha, address dito sa others. So these include our emotion, the cultural situation, the medium used to communicate, and even our location. Kung unsa ato medium, for example, sa amua sa Santiago, our dialect is Gabinukid yun mi dito sa balay. So, muna among medium na mag-istorya ka ko og binukid sa dili pa ka sabot sa kuha. Ang aray daw gali. Makasabot gid sa istoryahan ta. No? Pilion po nato ang medium nga ato ang gamiton. Example sa ato ang DepEd karon that we are having a MTB MLA, Mother Tongue Based Multilingual Education, in which sa atong mga lower grades, they are instructed according to binukid kung naa sila sa area nga gabinukid or higaunon. Another is Cebuano or Binisaya kung naa sila sa area nga mas daghan ang Cebuano. And of course, depende na sa maestra din ang pag-translate kung naay mga fill-am sa ilahang mga classrooms. So, kinahanglan gyud nato ang masabtan po na ato ang medium. Being able to communicate effectively is perhaps the most important of all life skills. Pinaka-importante yun, most important daw kuno ni sa ato ang pag-communicate sa ato ang life skills, sa atong pagpanginabuhi. Nganuman, why do you think so nga ang communication yun ang pinaka-importante in our life? Nang maragya pag mubalik ganiha sa ato ang istoryahan nga. Having communication is having a relationship. Ba? That's why nga, kung maayo ta mo communicate, of course, daghan ta og friends. Daghan ganahan sa atoa. Uban pa.
It is what enables us to pass information to other people and to understand what is said to us. So, pass information example nga ing maudaw ni ang istorya ni ma'am. Pag abot nimo dito sa pikas nga balay, imo dayong i-share, then detailed and maayo gyud nimo nga pagka-istorya. That's why nga masabtan gyud sa imong kauban. So mo na nga kinahanglan gyud nato nga maayo ta mo communicate, no, kay pag istorya daw kuno nato, pagpasa sa istorya dili na gamay, dili na dako, or wala na nakulangan, wala pud na sobraan. So ingana ang information na kinahanglan, walang labis, walang kulang. Here we go. Forms of communication. We have 3 forms of communication. Verbal communication, written communication, electronic communication. Verbal communication is the use of sounds and words to express yourself, especially in contrast to using gestures or mannerism or non-verbal communication. Kung verbal communication daw, opposite to sa non-verbal, kay ang non-verbal before, katong learning activity sheet number 2, non-verbal is without words. Actions lang imong basihan, but this communication, the verbal communication is having sounds, having words to express. Okay, action speaks louder than words. Mo na yung gingon nila, but this verbal communication, it is words. Kinahanglan nimo pag ingon nimo nga sa may imong istoryahon nga makakuan ka kana yung di naman ko karelitan niyo kay anyway sa imong pamilya, no, using your words pag express nimo nga not all about nga kuan say gyud nga I love you mother and father, so ingana lang. Choose a verbal message if you want immediate feedback. Kinahanglan na gid ako ni adtuon si sir kay gusto na ako nga ditsuhan ko niya ma-feedbackan kung unsa gid ang tinuod nga exam man daw kuno. So verbal communication, of course kung verbal kinahanglan gyud ni manhion, then we can talk face to face. Face to face but social distancing. Tamalimot sa atong mga protocols. Your message is simple and easy to understand. Kung dali ra kay sabton, ditso kadayon mag-explain ra ka, ako ra ning istoryahon, i-verbal ko ra ni pag-istorya kay dali ra man kay ni sabton, no? Simple ra man kaayo nga instruction eh. Next, you don't need a written record of the interaction. Wala kay gikinahanglan nga mga sulat. Di naman ni kinahanglan sulat-sulat kay kang sir man ni. Okay ra man to siya nga wala na sulat-sulat. Friends man sad mi. Dito kang classmate, wala na kinahanglan. Dito na gid mi mag-istoryaan ni para magkasinabtanay mi. So ingana ang verbal communication. You can get together easily. Dali ra kay pag-istorya kung unsa ang tuyo. Mao istoryahan dito, then that's it. Dito ma-solve ang problema, especially kung naay problema no verbal. Di lang sad magsiningkita or ingana. Be calm and relax lang gyud sa pag-istoryahan. You want to solve a problem or make a decision, especially sa atong mga barangay no. That's why they are having a session nga mag-istoryahan ay gyud sila kung unsa ang problema sa ato ang barangay, unsang gikinahanglan sa ato ang mga kapuso o kapamilya. So that's why nga kinahanglan nila og verbal communication. These are the some of example of verbal communication. Nag-istorya sa business, nag-istorya sila, nag-meeting, nag-lesson, nag-seminar,
nag-apply og trabaho. Especially kung naay mag-uyab, mag-istorya gina sila verbally kay isod na. That's all about verbal communication. Next, written communication means the sending of messages, orders, or instruction in writing through letters, circulars, manuals, reports, telegrams, office memos, memorandum, bulletins, etc. It is a formal method of communication and less flexible. So mao gani ang pinaka-formal nga communication kung kita gasulat kay kinahanglan gyud nato sulaton kay si paingon na ba ni kang mayor ang ato ang sulat, paingon na ba ni kang vice mayor, paingon na ba ni kang kapitan ang ato ang mga sulat, especially kung na mga dignitaries na paingon na ba ni sa ato ang school head. Then you need to have a written communication. It is the most formal method to communicate. No? Kung formal nga tao, formal po niya communication ang atong gamiton. In written communication, written signs or symbols are used to communicate. A written message may be printed or handwritten. In written communication, message can be transmitted via email, letter, report, and memo. There are two types. Kung tsada ka og agi, then you have to write. Okay ra sa imuha. Sulat kay tsada makag agi. Pero kung maglisod pod ka, then we have encoded. I-encode na to karon kay 21st century skills naman tanan na yung mga laptop, gadgets, and cellphones. No? Choose a written message if you don't need immediate feedback. Dili ka gadali, so sulat, pinaagi sa sulat. Dear Papa Ed. So, dili man ang kinahanglan nga diretso nimo ansiran, di magsulat na lang ka. Your message is complex and requires planning. Kung kinahanglan pa pagplanuhan nga, to our barangay captain nga, nagsulat ko before nga, kinahanglan pag nila pagplanuhan kay nanginahanglan mi sa inyohang suporta sa amo ang modular activity. So, example ing ana, kinahanglan pa nga planuhan, nagsulat yun. Another, magsulat ka sa imong classmates or sa bisag kinsay mo sulatan. Dili man kay siya idinalian, at the same time lisod pud siya sabton para di gid ka ma-misinterpret rather, para di gid niya ma-misinterpret ang imong top isulti, isulat gyud na nimo i-explain gud ayo dito sa imong written. Isulat, explain gid ayo. You need a written record for your files. Kinahanglan i-compile kay para ra banig pangitaon ra bani sa amo kung tinuod ba gyud nga naghimo mi og lesson plan nga isulat ra, tinuod ba gyud nga nagsulat ko og essay sa mga ALS learner, tinuod ba gyud nga essay writing ko karon, so isulat gyud, tinuod ba gyud nga na ako'y letter nga gihatag sa iyaha. So kinahanglan po nato nga natay reserba sa atang mga letters. That's it. Your audience is more formal. Ganiya. So, gibalik, no? Formal. Kinahanglan nga formal na po ang ato ang mga audience. You want to avoid miscommunication. So, kinahanglan, mao na ta akong giingon ganiha nga. Communication good kay written good para nga dili mo sumpake ingon pa nila. So, next, this is kung dili kay katsada og agi, then you have laptop. Encode ang mga gusto nga abot. Next is written. Magsulat ka kay para gyud nga ma-develop pud ang imong writing skills.
Ipadala dayon sa mga LBC, mabot pa mangyapon na karon. Kung formal gyud ipadala diha sa imong kwan or ikaw gyud mismo ang maghatag sa imong letter. That's it. Number 3, electronic communication means any transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature transmitted in the whole or a part by wire, radio, electromagnetic, photoelectronic, or photo-optical system. Simple. Kanang mga gadgets sa pagginamitan na ng mga gadgets, electronic communication na, cellphone, mao na gini ang ato ang ginagamit karon. Kung naalang gi signal, internet, chat box, messenger, EPM lang ko, PM me for the price. Mao na siyang electronic messages. Choose electronic message if you need quick but not immediate feedback. Kinahanglan kag paspas but dili pud diretso nga feedback. Message. Your message is simple but you're physically separated. LDR pa ingon nila, long distance relationship. So kinahanglan nila ang electronic communication. You need an electronic record. Kung kinahanglan kag files. You are geographically spread out. So, layo gyud tuwa siya sa pikas buntod ka puyo pero naay signal, tuwa siya sa syudad or tuwa siya sa Manila and abroad. You want to avoid miscommunication. Also nga kinahanglan gyapon nga kung electronic di ay dili di gyapon siya nga ma-miscommunication sa imo kay ma-defend magyapon nimo. Mao gyud ang akong giistoryahon sa imo ako yung i-chat sa imuha. That's it. Munang electronic communication. Example, email, Gmail, email ad, sa imong Instagram, Twitter, Facebook, sa pa nga mga lain-lain nga mga Skype, no? Mga wala na kay ko nakatry ani kay Facebook ra gid akong gakailhan og Messenger. Anyways, uban pa Gmail. So mao na ang atong electronic communication. The forms of communication is for each type of communication we have here 2 examples. Okay, on how to and when to use this form of communication. Again, verbal communication, you call a co-worker to see if they can come help you solve the problem. Example of verbal is tawagan nimo ang imong kaistorya. Call and istoryahon gyud nga na ako'y problema. You introduce a new intern to co-workers. Na kay ipayla Brad, ipayla sa ako ni si Kuan, si Miss Ingana. So verbal communication is needed. Written communication, you write a letter inviting people to an event. Example, Brad, kasal na ko. Para gid nga mutuo ka, padad-an ta ka og sulat nga nagpasabot nga invited gid ka. Invited ka sa program, invited ka sa mga activities, especially kung naay programs, ikaw ang speaker, ikaw ang contributor, facilitator, or ingana nga mga paghitabo. You prepare handouts for a presentation. Kung na ako'y mga example karon, nag-prepare mi og mga handouts or activity in the forms of learning activity sheets. Those are written nga gi-included. Okay. Electronic, you use Skype to ask your coworkers a quick question. Skype dito, Facebook dito ang ato ang pangbuhaton. You set up a webinar to show the client the work you did for them. No, kung mag-webinar, mo na ang electronic messages, di ba? Nga ginabuhat sa ato ang new normal karon, mostly we are having our electronic communication and
in the form of Zoom meeting. Kay saon taman, wala pa gyud ni Corona, wala pa ni babay si Corona, babay na. Anyways, padayon lang gyapon. The exercises of communication is 10 points. Choose 4 verbal, 3 written, and 3 electronic forms of communication in the word bank. And categorize them in the corresponding columns. 1 point each. So, very simple activity. Naa diri ang mga choices pagyod. Face-to-face conversation. Asa na nimo ibutang? It is verbal, written, or electronic. Fax, memo, voicemail, project website, phone, landline, training, written report, webinar, instant messaging, Facebook, mobile phone interview, presentation, business proposal, conference call, email mailing list, meeting, letter, email, video conferencing, text messages. So mao to siya nga mga words imong butang sa mga column, i-categorize according to their group. Kung asa sila nabilang. So, again, wait for the further announcement ng gyapon, no? I hope nga nasabtan to ang akong duha ka topics nga gi-discuss karong kabuntagon. Thank you for watching sa ato mga kauban nga mga teachers. Ma'am Bethel Jean Rizani, Ma'am Laarni Guayan Banda, Sir John Riboni. Sir, good morning. Si Sir ang ato ang one of the reps diri sa division of Bukidnon sa ALS. This month is November. So, di po na ito kalimtan nga maabot na ang ato ang mga panalangin, no? And the next month is the celebration of our pinaka-good nga celebration. So, mag-celebrate gyapon ta in spite of pandemic. So, here's my greeting. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Dili mahuman ang amang pagpasalamat, no, sa ato ang local government unit sa ato ang Manolo 48 sa padayon og suporta sa ato ang mga eskwelahan nga padayon po sila nagahatag sa mga gikinahanglan sa mga ato mga teachers sa ato mga schools para sa bata at para sa bayan. O hangtod sa sunod na po nato nga pag-uban-uban, kini ang inyang magtutudlo,
Anthony Edmond G. Dumaog of Manila Fortich 1 District. Thank you for watching and for tuning in this Saturday, 9 to 10 in the morning. Again, good morning and God bless us all.